Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta mga Lods? Welcome back dito sa channel kung saan pinag-uusapan natin ng real talk, diskarte, confidence, psychology at lahat ng hindi tinuturo sa school pero sobrang kailangan sa totoong buhay. Lalo na sa pakikipag-date. At ngayong episode, diretso na tayo pag-uusapan natin ng isang topic na lagi nyong tinatanong. Pwede bang pag-usapan ng sex ng maaga? Like sa first date o second date nang hindi ka nagmumukhang manyak? Ang sagot, yes. At kung tama ang approach, hindi lang siya hindi nakakailang, nakakadagdag pa siya ng attraction. At hindi ito pick-up lines, hindi ito bastos, hindi ito yung mga kalokohang naririnig nyo sa iba. This is psychology-based, socially calibrated at tested na approach para malaman mo kung compatible kayo bago ka pa mag-invest ng oras, pera, effort at feelings. Kaya stick around dahil ibibigay ko sa iyo ang dalawang pinaka-solid na taktika para ma-gauge mo ang sexual compatibility ng natural. Hindi creepy, hindi awkward at hindi parang interview sa motel. Kung dati ka nahihirapan sabihin ng preferences mo, nahihiyang mag-open up o lagi ka nauuwi sa hindi pala kami compatible. Ka-Diskarte Chicks, ito na yung video na aayos ng diskarte mo. So, ano ba talaga ang kink versus fetish? Kailangan mo na ito. Bago tayo pumunta sa tactics, kailangan muna natin ayusin ng isang malaking misconception. Maraming lalaki at babae na halo-halo ang gamit sa kink at fetish. Pero magkaiba sila. Ang fetish, ito yung kailangan mo para ma-arouse o maabot ang climax. Essential siya. Example, kung hindi ka na a-arouse, maliban kung involve ang fit, yun ay fetish. Kink naman po ay ito ay bonus, dagdag sarap, dagdag excitement, hindi kailangan pero mas masarap pag andon. Example, kung trip mo ang paa, pero kaya mo pa rin kahit wala, kink yon, hindi fetish. So bakit kailangan natin itong linawin? Kasi mga ka-Diskarte Chicks, lahat ng tao may kink. Kahit yung mga conservative, mahinhin, tahimik type, may something yan na nagpapainit ng ulo. Alam mo na yon, which ulo yon. Wala namang masama sa kink. Ang problema lang, takot ang karamihan pag-usapan dahil baka ma-judge. Pero tandaan mo to, mas nagiging open kayo, mas nagiging masaya at healthy ang sex life ninyong dalawa at ang compatibility, hindi yan kababawan. Practical yan, psychology yan. So tactic number 1, the third person game. Ito na. Ito ang paboritong technique ng mga women's dating coaches. At oo, sobrang effective sa mga Pinay, lalo na kung marunong kang mag-timing at mag-deliver. Ang tawag dito, the third person. So ano to? Para kayong naglalakad habang nagde-date, people watching, nag-oobserba sa paligid, tapos dun kayo bubuo ng conversation na papunta gradually sa sexual topics. Hindi biglaan, hindi bastos, hindi creepy. Sobrang natural. Sa paano ito simulan? Habang nasa bar, cafe, or restaurant, or anywhere, sabihin mo lang, tignan mo yung couple na yon. Parang nag-meet sa dating app Or yung guy dun sa bar, parang workaholic, siguro ngayon lang lumabas. Diba? Light, nakakatawa, walang tension. Most women sasali agad sa game na to kasi masaya siya and women love analyzing people. Pag umaandar na ang game, diyan mo unti-unting papalitan ang tone. Pwede mong sabihin, tignan mo yung couple sa sulok. Parang mga mahilig mag-roleplay. May vibe Or yung guy doon, parang dominant type sa bedroom. Hindi mo siya tinatanong about herself. You're talking about other people which makes it safe, light, and non-threatening. The key moment, pag alam mong komportable na siya, pag napansin mong tumatawa, nakikipaglaro, pwede mo nang dalhin sa kanyang, ikaw, sa tingin mo, mas dominant ka o mas submissive? Or ikaw ba?
May mga roleplay vibe ka? And dahil nanggaling kayo sa game, hindi siya ma-offend. Hindi siya ma-pressure. Hindi siya matatakot at dito mo malalaman kung open-minded siya. If mature sa topic. And if compatible kayo. Next is the body language check. Habang nag-uusap kayo, nakangiti ba siya? Nagpapatuloy ba siya? Curious ba siya? O bigla siyang nag-shift ng topic? Her reactions equal signal kung open siya. Kung hindi comfortable, okay lang. Information pa rin yon. So tactic number 2, the intellectual approach. Ito naman para sa mga lalaki na gusto ng mas mature, less playful, pero still smooth and non-creepy approach. Sa approach na to, hindi mo tinatanong ang sex life niya. Nag-uusap lang kayo about a topic related to sex. Sample starters, may napanood akong documentary about open relationship. Pwede mong idagdag ang interesting ng communication and boundaries nila. Naisip ko lang, ganun kaya sa totoong buhay? Or may article ako nabasa. Ang daming tao, may kinks na hindi nila ma-share dahil takot sila sa judgment. Then, sa tingin mo, totoo yon? Or may libro tungkol sa psychology at desire? Ang tindi ng difference ng arousal ng men versus women. Then ikaw, naniniwala ka bang magkaiba talaga ang way ng pag-desire natin? So why this works? Kasi hindi siya personal. Hindi siya intrusive. Hindi siya parang one-on-one interrogation. Concept-based lang siya. At dahil concept lang, mas madali sa babae ang mag-share ng opinion nang hindi niya nararamdamang binubuksan mo ang kanyang private life. Kung engaging siya, green flag. Kung defensive or closed, red flag. So bakit sobrang effective ng mga tactics na to? Simple, tinanggal mo yung pressure na laging kaakibat ng sex topic. Sa third-person game, playful, light, minigame. Sa intellectual approach, mature, thoughtful, educational. Neither feels creepy, neither feels aggressive, neither feels pabuking. At bilang babae at based sa psychology, women actually respect men who can talk about sexual topics. Confidently, naturally, without being bastos, without being awkward, without making her feel unsafe. Mga lalaking ganito nagiging mas attractive hindi dahil sa topic kundi sa maturity. The truth sexual compatibility matters. Hindi siya kababawan, hindi siya landi, practical siya. Mas mabuti nang maaga mong malaman kung hindi pala kayo tugma. Sobrang conservative niya, sobrang open-minded mo. Magkaiba kayo ng boundary. Hindi niya kaya ang gusto mo, hindi mo kaya ang gusto niya. Mas okay nang ganon kaysa mag-invest ka ng 6 months tapos bigla mong ma-realize na hindi kayo compatible sa bedroom. Doon pumapasok ang away, tampuhan at emotional frustration. So to recap, tactic number 1, the third person game. Playful, light at natural. Mag-shift papuntang sex topics. So tactic number 2, the intellectual approach. Mature, concept-based, psychological angle. Parehong effective, parehong safe, parehong magpapakita na ikaw ay confident, emotionally intelligent, mature, at hindi natatakot pag-usapan ng importanteng bagay. At pinaka-importante sa lahat, mas mabilis mong malalaman kung compatible kayo. Kung gusto mo ng step-by-step example sa mga tanong, paano mag-shift sa intimacy nang hindi awkward, at ano sasabihin kapag naging uncomfortable siya, comment mo lang sa baba ng part 2. Mga ka-Diskarte Chicks, comment nyo kung alin sa dalawang tactics ang susubukan nyo, the third person game o the intellectual approach. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout sa ating mga masugid na tagapanood na sina Randy, Ma'am Forte, channel watching from Albaha, KSA.
Cyrus Beloria Concord ng California, Norberto Rivera Bert ng Hong Kong, Ronald Bautista from Daman, Saudi Arabia, Victorino Miole Mabikay Sugod, Southern Leyte, Necio Rapista ng Sacramento, California, USA, Romy Escano ng Los Angeles, Bongski Aris, shout out watching from Palanas, Masbate City, Guillermo Logro TV ng Silay City, Negros Occidental, Philippines, Ray Francis Tagibao ng Tugigaraw City, Cagayan Valley, Arnold Mico watching from Pangasinan, Joseph Avila of Taraga, Albay, Lito Carrion na taga Irosin, Sorsogon, at kay John Kalaranan watching from Isabela. Guys, maraming salamat po sa support at panonood, mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo patuloy at lalo akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo, at para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.